Ayan, hello, good afternoon. Samahan niyo ako magluto ng pinakasimpleng ginisang munggo. Dahil Friday ngayon, kaya magluluto tayo ng ginisang munggo. No? Simplihan lang natin para hindi masyadong maraming sahog. Bawang sibuyas, karne, munggo, talbos na ampalaya. Yun lang, kalimitan lang. Tapos meron tayo maya-mayang pritong isda. So, magagayat muna ako para makita nyo. Okay, mag-umpisa tayo magluto ng ginisang munggo. Mag-get muna tayo ng bawang sibuyas kamatis. So, ito yung ating bawang. Mga ilang lang to. Ilang butil lang. Siguro mga 4 lang. Pwede na yun. Okay. Wala nang balat ang ating bawang. I-dice na natin siya. Kahit anong hiwa lang naman yan kasi gigisa lang naman natin yan eh. Hindi bang kailangan na maganda hiwa natin. Okay, pwede na to. Tabi muna natin. Next natin ay sibuyas. Medyo later lang natin. Okay na yun. Ako hindi train cook ha. Ako lutong bahay lang. So, yan, kaya ganyan lang ako maghiwa. Kamatis, sugasan natin. Ganyan lang ako maghiwa ng kamatis. Yan, habang tayo naghihiwa ng kamatis para sa preparation natin ng pagluluto ng ginisang munggo. Kahit anong hiwa lang naman, wala namang problema kasi gigisa mo naman, dudurugin mo rin ito eh. Hindi mo kailangan maganda yung hiwa mo. Kahit yung malalaki lang, wala namang problema yun dahil mamaya pag nainitan to, durugin to eh. So yan. Okay na tayo dyan. Paano natin yung umpisahan yung pagluluto ng ginisang munggo? Magpiprito muna tayo ng karne na panghalo sa kanya. Okay, ito yung napili ko. Hintayin natin yung yung sponsor sa atin ng na isang seller. Hintayin natin dumating yun, tapos magluluto din tayo doon. Dapat hugasan maigi itong karne. Actually, nahugasan na ito eh. Meron lang mga ilang dumi-dumi. Sinusigurado ko lang, balawan ko lang maigi yung karne. Kasi nga, siyempre, galing palengke ito, di mo natin alam kung paano to nakalagay doon sa sa lagay nila ng karne. So, kailangan natin hugasan maigi. Nahugasan ito kanina, binabaluan ko lang. Para lang tayo sigurado. Yan. Tapos painit tayo ng painit tayo ng kalan. Painit tayo ng kawali. Maglagay tayo ng mantika.
susunod natin yung karne na ipipritosin natin doon. No? Kung natin lagay itong karne. Silang natin yan. Pipritos-pritosin lang natin ito dyan. Pag medyo napipritos na, saka tayo maggigisa. Kaya nyo lang mag-brown. Umugod natin, kanina pa ito nakababad. De-drain ko na. Kasi maya ilalagay na natin dyan. Medyo tustahin lang natin ng konti. No? Para maganda ang kulay. Saka yung lasa niya lumabas. So, yan ang sikreto ng pagluluto ng ginisang munggo. Ginamit kong karne dito, liempo. Tapos pinahiwa-hiwa na lang na maliliit. Okay na to. Anong kasunod? Siyempre, bawang sibuyas muna. So, tabi muna natin itong karne, isang gilid. Namin siya maprito pa daw sa kabilang gilid. Dito itong bawang. Nasa inyo kung gusto nyo unahin yung bawang o kung gusto nyo unahin yung sibuyas. Nasa inyo na yun. Wala namang problema yun. Basta huwag nyo na susunugin. Kasi papait. Ayan nabango na. Umpisa ng mga mo yung pritong bawang. Pag medyo medyo natutusta na ng konti yung bawang, katulad nga yan. Sunod natin ito sibuyas. So, pwede kayong magluto nito pag Biyernes. Tapos meron pa akong pritong isda, galunggong. Kasi paminta lang naman yun. Hindi mga kailangan ng maraming sakitin. Okay, pag translucent na yung iyong sibuyas at amoy na, konti pa to, mga few minutes. 1 minute lang pwede na siguro. Translucent na yan eh. Okay, translucent na. Pwede na yan. Mabango na siya eh. Amoy mo na yung aroma nila. Ito natin ito kamatis. Habang kailangan nyo kamatis, durog na durog. So, paano mas mabilis madudurog? Lagyan mo ng patis. Ito na magpapalasa sa kanya. Okay. Ito yung patis. Sabay niya sa gisa. Saka yung ating black pepper. Okay, black pepper. Tapos yung kamatis, i-mash nyo, durugin nyo. Mas malasa yun sa munggo. Kapag ganun. Ayan, ganyan lang.
Pero yan, mamamas niya kapag medyo luto-luto na. Yan. Yan ang itsura kapag ginigisa. Nasa isang tabi yung karne kasi kailangan muna natin may gisa itong mga aromatics, yung bawang sibuyas, saka itong kamatis. Yung kamatis, kailangan drug na drug yan. Mamamash mo siya para lumabas yung katas niya at yung lasa niya. Masarap na masarap yung sa gisang munggo. Yan, ganyan lang siya. Yan, may haluin ko. Yan, dudurog yung kamatis. Yan. Ganyan dapat ang kamatis, durog na durog. Tapos, ihalo niya na ulit yung karne. Total din naman yung nagisa niya. Ang next move natin, yan, bango niya. Ang next move natin, igisa natin dyan yung munggo. Para kumapit din sa munggo yung lasa. Yan, igisa natin dyan. Sama mo siya sa sangkutsa. A few minutes lang. 1 to 2 minutes lang pwede na yan. Para lang yung lasa ng karne, saka lasa ng patis, kumapit sa munggo. Okay? Lagay natin yung iba. Naglalagay kasi ako malimit na ano. Ganyan sa mix. Tapos, lalagay din ako ng pork cubes para siguradong lasang-lasa yung pork sa sabaw mamaya. Isa lang, isang pork cubes lang pwede na yan. Okay yun, ang pork cubes. Tapos, halo tayo. Okay. So, halo lang para kumapit yung lasa sa munggo. Tapos, sasabawan na natin. Okay. Nasa kalahating baso. Konti lang muna kasi para mabilis kumulo, mabilis magpalambot. So, pag malambot na, saka mo ngayon dagdagan ng mas maraming sabaw kung gusto mo ng maraming sabaw. Sa ngayon, yun lang muna ang sabaw natin. Para lang mabilis kumulo. Yan, tingnan nyo, ang ganda ng kulay, oh. Ganda ng kulay ng ating ginisang munggo. Maya-maya, kapag malambot na siya, dudurugin mo yung ilang munggo para mas lumapot siya. Naglalagay din ako ng miswa. Tapos, talbos ng ampalaya. So, yan na siya. Ito nga pala yung yung miswa natin. Siguro, baka itodo ko na itong dalawang to para malapot. So, ito, talbos ng ampalaya. Yung talbos kasi ampalaya, medyo may pait-pait. Imbis na ampalaya nilalagay, talbos lang ng ampalaya. Pwede rin naman talbos ng sili, pero mas masarap yung talbos ng ampalaya. So, babalik tayo kapag kumukulo na to. Oh, ayun na. Ang ganda na ng ating ginisang munggo. Kita niyo yung sabaw? Ganda, di ba? Pero, sikreto pa niya, dudurugin mo yung munggo. Itong munggo naman malambot na to kasi umaga pa to nakababad eh. Kaya mabilis siyang maluluto. Hindi katulad ng bagong lagay mo yung munggo, hindi mo binabad, napakatigas nun. Tagal mo lulutuin. So ito, dahil sa maghapon siya nakababad, mabilis na siya lumambot. Tapos magmamash ka ng mga munggo para lumapot lalo.
Siguro mga after 30 minutes pa, mas malambot na itong munggo na to. Mas madali nang durugin. Pero sa ngayon, nadudurog na rin naman siya. Ganyan lang siya. Ganyan ka lang kasimple magluto ng ginisang munggo. Pero kailangan talaga mamaya durugin mo yung munggo ha. Kasi yun ang magpapalasa sa sabaw. Yun ang magbibigay ng sarap. Sa ngayon, yan muna. Tapos dagdagan natin siya mamaya ng pampalasa. Katulad ng patis, asin, paminta kung kulang pa. Yan, kasi nilagyan ko lang siya kanina, initial lang. Para lang may lumasa sa kanya. Pero kung kulang pa sa panlasa nyo, pwede nyo naman dagdagan. O para hindi masayang yung init, tatakloban natin. Mamaya ulit yan. Nasa kalagitnaan na tayo ng pagluluto ng ginisang munggo. Nagtimpla na ako dito sa galunggong na pamprito, asin, paminta, nagyan ko konti suka at bawang para mawala yung lansa. Piprito ko ito maya-maya. Inuuna ko lang itong galunggong. Itong ginisang munggo. Itong ginisang munggo, mga 30 minutes, paglambot ng balatong o ng munggo, dudurugin natin siya. Actually, umaga pa yan nakababad eh. So, mas madali siyang maluluto kumpara sa hindi mo binabad yung munggo. Yan. Babalikan natin pag malambot na. Nahimay ko na rin yung dahon ng ampalaya. Nahugasan ko na pati itong siling berde. Maya-maya, pag malambot na, ilalagay na rin natin ito. Ito ay biswa. Yan. Palambot na yung munggo natin. Pwede nang durugin po unti-unti. Nakita niyo yung sabaw, ganda na. Dagdagan ko yun ng tubig kanina, gawa ng marami yung munggo. Masyadong matutuyo. Yan, medyo dudurugin niyo pa yung munggo para mas lumapot yung sabaw. Pero yung itsura niya, yung kulay niya, maganda na. Di ba? Hindi na siya yung pang kung saan saan luto lang ng munggo. Pang sarili na, pambahay na talaga. So, mamaya, pag lutong-luto na siya, ilalagay ko na yung talbos ng ampalaya at saka miswa. Tsaka yung siling haba, siling green. Ganda ng kulay niya. Mga 15 minutes pa siguro to, malambot na yung munggo niya. Pwede na to. Okay na yan. Babalik ulit tayo after 15 minutes. Okay. Malapit nang maluto yung ating ginisang munggo. Oh. Ang ganda niya na. Dinurog ko na yung munggo at saka nagdagdag ako ng sabaw. Pero ang ganda na ng sabaw niya. Oh. Mga 15 minutes pa, lutong-luto na to. Lalagay na natin yung miswa. Pagkalagay ng miswa at saka nung siling haba, pinakalas yung talbos ng ampalaya. Yan, ang ganda. Ang sarap-sarap. Babalikan natin after 15 minutes. Malamang lutong-luto na yan. One. Okay na. Luto na ang ating ginisang munggo. Oh. Lapot na. Oh. Yan. Lagay na natin yung siling berde. Pampabango yan. Sa pampalasa. Tapos, lagay na rin natin yung ating miswa. Kung paano maglagay ng miswa. Dinuduro ko yan. Pag hindi pa
Kung kulang pa yung miswa, meron pa ako dito isang balot pa ulit. Pampalapot din kasi ito, tsaka pampasarap eh. Ayan. Lagay ko kulang pa yung miswa natin. Dagdagan pa natin miswa. Pero kalahati na lang idadagdag ko. Tama siguro yan. Baka sumobra naman. So, pagkatapos ng miswa, ituin lang natin ng konti. So, yan, oh. Luto na yung miswa. Yan. Natikman ko na rin ito kanina. Sakto na yung alat nito. Yan, ang ganda, oh. Lapit mo, close up po na konti. Yan, oh. Ang ganda na ating ginisang munggo. Tapos, lagay na natin ano, yung talbos ng dahon ng ampalaya. Ito yung nahugasan ko na yung kanina. Yan. Ang sarap ng hampunan namin. Sarap ng dinner namin. Tutuloy lang natin siguro 1 minuto lang to. Dahon lang naman to ng ampalaya. Ang lapot, oh. Kung nasosobrahan kayo sa lapot, dagdagan nyo lang ng konting tubig. Kung sa tingin nyo okay na sa inyo yan, huwag nyo na dagdagan. Pero ako dagdagan ko ng konti. Gawa ng ano eh. Pag lumamig to, lalapot pa to ng sobra eh. Dagdagan ko siguro ng mga 1/4 na baso. Tapos adjust nyo na lang yung alat mamaya. O, pagkakulo nyan, okay na yan. Sakto na yan. Kasi pag lumamig yan, gawa nung miswa natin, so sobra na lapot nun. So yan, sakto-sakto lang yan. Pagkakulo nito, pwede takluban, patayin na. Ayos na yan. Kailangan lang kumulo, baka kasi mapanis at nilagyan natin ng bagong tubig eh. Susunod na natin dito ay pritong galunggong na.